Itong delivery boy na kambing ay naglakas loob na hamanin ang isang pro player. Sabi ng lahat, nababaliw na raw siya. Pero ipinusta niya ang lahat ng kanyang ipon sa isang laban na imposibleng mapanalunan. Boom shakalaka. Sa sandaling natalo siya, pinalayas siya sa kanyang inuupahang bahay. Pero hindi niya alam na ang matinding pagkatalo niyang iyon ang magiging dahilan para makilala siya ng buong mundo. Si Will ay isang maliit na kambing. Wala pang 1.6 na metro ang kanyang taas. At wala pang 100 libra ang bigat. Walang koneksyon. At lalong walang naniniwala na magaling siyang magbasketball. Pero ang tanging pangarap niya ay maging isang profesional na manlalaro ng hiyaw bola. Pero hindi man lang maabot ni Will ang mga kwalifikasyon para maging pro. Kaya ginawa na lang niyang training ang bawat pagde-deliver niya ng pagkain. Kapag may nadaanan siyang court habang nagde-deliver, humihinto siya para mag-practice mag-shoot ng mag-isa. Ang gusto lang niya ay maging isang tanyag na manlalaro tulad ni Jet. Si Jet ang local hero ng Taeyuan City. Kahit hindi pa siya nananalo ng championship, siya naman ang dating hari ng liga, na 5 beses naging all-star. Matagal na siyang idolo at hinahangaan ni Will. Ngunit isang araw, dumating sa Taeyuan City ang pro player na si Haring Main para sa isang promotion. Tinalo niya ang lahat ng sikat na manlalaro sa Taeyuan City. At ginamit pa niya ang pangalan ni Jet para sumikat. Dahil sa galit, lumabas si Will para hamanin siya. Inilabas niya ang lahat ng kanyang ipon. At ipinusta sa laban na ito. Nagsimula na ang laban. Ginamit ni Will ang mukha niya para simulan ang laro. At agad siyang nakapuntos ng isang tres. Nagulat ang lahat ng manonood. Ginamit niya ang kanyang bilis para punan ang kakulangan niya sa tangkad. At ang kanyang determinasyon para punan ang kakulangan sa lakas. Para siyang isang asong mangangaso na hindi napapagod. Mahigpit niyang binabantayan ang bawat dribble. At nagawa pa niyang patumbahin si Haring Main. Natulala ang lahat ng manonood. Ang tanyag na si Haring Main, pinaglaruan lang ng isang maliit na kambing. Pero ang agwat sa talento ay sadyang malupit. Nang malaman ni Haring Main na isa siyang outside scorer, idinipan niya ang mga kamay at damaykit kay Will. Sa pagkakataong ito, kahit anong dribble ang gawin ni Will, hindi niya malagpasan si Main King. Kaya umatras na lang siya para sumubok ng 3-pointer para manalo sa laro. Pero madali lang itong nasupalpal ni Main King gamit ang isang kamay. Talagang minamaliit lang ni Main King si Will. Ginagalaw niya ang kanyang puwit habang gumagawa ng mga magagarbong galaw. Para siyang nanunukso ng isang maliit na hayop. Ibinigay ni Will ang lahat ng kanyang makakaya. Tinalo pa rin siya ni Main King sa pamamagitan ng isang malupit na dunk. At tinapos ang laro, matapos niyang matalo ang lahat ng kanyang ipon. Napilitan siyang makitira sa bahay ng kaibigan niya. Lingid sa kaalaman niya, ang kaibigan niya pala. Ginawang isang nakakatawang video ang laro niya, at in-upload sa internet. Pero ang hindi niya alam, ang matinding pagkatalong iyon, ay siyang magpapasikat sa kanya sa internet sa isang gabi. Sumikat siya ng husto kaya napansin siya maging ng may-ari ng isang professional team. Agad siyang inalok ng may-ari ng Thorns team para sumali sa team bilang kanilang 6th man. Ang Thorns team ay ang mismong team ng idol niyang si Jet. Sa sobrang tuwa ni Will, halos maiyak na siya. Sa wakas, makakapaglaro na siya ng professional basketball. Pero nang malaman ni Jet na kumuha ang team ng isang maliit na kambing, hindi siya natuwa. Agad niyang pinuntahan ang may-ari ng team para tutulan ito. Hindi ako pwedeng makipaglaro kasama ng isang kambing. Mapapahiya lang ang team dahil sa kanya. Mapapahiya rin ang buong syudad. Siya, nandoon lang siya nakaupo. Hey, sinubukan ni Will na mapalapit sa kanyang idol. Pero paulit-ulit lang siyang tinatanggihan. Sa mga interview, sinadya pang palakihin ang alitan nila ni Main King. Si Captain Jet ang dating pinakamagaling na manlalaro sa liga. Pero matapos ang isang malubhang injury, isinara niya ang kanyang kalooban. Hindi na siya nagtiwala sa kanyang mga teammate, lalo na sa kada rating pa lang na maliit na kambing. Hindi nagtagal, sumabak na ang team sa kanilang unang laro. Sa sandaling pumasok si Will sa locker room, nakita niya ang number 0 na jersey na may pangalan niya. Nakita rin niya ang mga bagong sapatos na inihanda ng team para sa kanya. Hindi siya magkanda o gaga sa tuwa. Pagkasuot niya ng jersey, isinulat niya sa sapatos niya ang lakas loob mangarap. Pero pagpasok niya sa court, doon niya lang nalaman na ang team na ito ay parang isang grupo ng mga walang silbi. Si Olivia ay isang ostrich na addict sa internet. Para sa kanya, ang paglalaro ay material lang para sa kanyang livestream. Wala siyang pakialam kung manalo o matalo. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang dami ng views. Si Lenny ay isang USA na may pambihirang talento sa pagdunk. Nakakamangha ang taas ng kanyang talon. At malambot ang kanyang mga kamay sa bola. Pero mayroon siyang isang malaking kahinaan, takot siya sa matataas na lugar. Kaya kapag nagdadunk siya, kailangan niyang pumikit. Si Tito Rhino ay isang retiradong center. Walang kapantay ang kanyang lakas. Dati, siya ang pinaka-nakakatakot na tagapagtanggol ng ring sa buong liga. Pero ngayon, isa na siyang full-time na tatay. Si Lizardo ay isang kakaibang nilalang na mahirap basahin. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang paraan niya ng pagsasanay ay ang kausapin ng pader ng mag-isa. At si Will naman, huwag na nating pag-usapan. Isang baguhan na delivery boy lang. Wala talagang ni isang gumagalang sa kanya. Kahit si Jet ay ayaw siyang kausapin tuwing ensayo. Sunod-sunod ang naging laro ng team. Pero si Will ay hindi nabigyan ng pagkakataong maglaro.
At sa isang mahalagang laro para makapasok sa playoffs, sakto namang natawagan ng technical foul si Jet, at na-eject siya sa laro. Dahil dito, sa wakas ay makakapasok na si Will para palitan si Jet. Inorganisa niya ang team at pinatakbo sa kani-kanilang pwesto. Hinayaan niyang tumalon ng mataas si Tito Rhino, para makagawa ng isang napakagandang block. Nang makuha ni Lenny ang bola, din-double team na naman siya. Dahil wala siyang magawa, napilitan siyang ipasa ang bola kay Will na walang bantay. Ginamit ni Will ang lahat ng kanyang lakas para makuha ang bola. Kahit may paparating na depensa, tumira siya ng 3 points. Swak na pumasok ang bola, at nakuha nila ang kalamangan. Pagkatapos nito, mabilis siyang nakabalik sa kanyang forma sa paglalaro. Aktibo siyang nakipagtulungan sa mga kakampi niya para pag-usapan ang mga taktika. Sa wakas, natulungan niya ang Thorns team na makabawi at manalo. Pagkatapos ng laro, masayang ibinato-bato si Will sa ere ng lahat. Pero biglang sumama ang itsura ni Jet, kahit na siya naman talaga ang may gawa ng karamihan sa mga puntos. Itinuring pa rin ng lahat bilang tagapagligtas si Will na iilang puntos lang ang nakuha. Sa eroplano pabalik, sa wakas ay kinilala na rin ng mga K-team niya ang galing ni Will. At inanyayahan siyang makipaglaro ng baraha kasama ang lahat. Masayang-masaya ang ilan sa kanila habang naglalaro. Tanging si Jet lang ang naiwang mag-isa. Habang pinakikinggan ng ating supladang bida ang kanilang tawanan at kwentuhan, ang tanging nagawa niya ay magsuot ng earphones at makinig sa malulungkot na kanta. Dahil sa laro ngayong gabi, muling napansin ng lahat ang Thorn team. Ang commercial na dapat sana ay para lang kay Jet, ngayon ay para na sa buong team. Sa araw ng shooting, dapat ay ipapasa ni Jet ang sulong ng pag-asa kay Will, at i-aanunsyo na papalitan siya nito bilang susunod na kampyon. Pero nang sasabihin na niya, hindi niya ito masabi-sabi. Hindi matanggap ng kanyang kalooban ang katotohanan ito. Hindi niya matanggap na ang isang maliit na bag ito. Nakara-rating lang ay agad siyang papalitan sa pwestong pinaghirapan niya ng maraming taon. Ang mayabang at makasariling ugali na ito ay ikinainis din ni Will. Kaka-rating mo lang, sino ka ba sa akala mo? Ako yung pumalit sa'yo noong na-foul out ka. Nanalo kami sa wakas, at wala ka man lang doon. 11. Ngayon, parang ang awkward na rin para sa akin. Ganito pala ang pakiramdam ng lahat. Sobrang tumagos sa puso ni Jet ang mga salitang iyon. Umalis siya sa shooting nang hindi man lang lumilingon. At nang kumalma na, napagtanto ni Will na medyo samobra yata siya kanina. Hinabol niya ito para magpaliwanag. Gusto niyang sabihin kay Jet na kahit pabago-bago ang industriyang ito, siya pa rin ang hindi natitinag na inspirasyon sa puso ng mga tagahanga. Para patunayan ang kanyang punto, dinala ni Will si Jet sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Nang makita ang mga maingat na inipong memorabilia at litrato sa pader, doon niya lang napagtanto na sa malayong bayang ito, mayroong isang grupo ng mga tao na tahimik na sumusubaybay at humahanga sa kanya. May ilan sa kanila na balak ay panggalan ng anak sa kanya. Mayroon namang nagpatato ng litrato niya habang tumitira ng bola. Inilabas ng manager ang matagal na niyang itinatagong sapatos at ibinigay kay Jet, sa pag-asang mananalo siya ng sarili niyang tropeyo. Deal. Ang totoo niyan, ang nanay ni Will ay matagal nang pumanaw dahil sa sakit, noong walang sino man ang naniwala na kaya niyang abutin ang pangarap niya. Ang nanay niya ang kaisa-isang taong sumuporta sa kanya ng walang kondisyon. Gusto rin niyang gawin ang lahat para patunayan na karapat-dapat ang tiwalang iyon. At ang pag-amin niyang ito na mula sa puso, ang nag-alis sa masamang akala ni Jet kay Will. Dahan-dahan niyang tinanggap ang bago niyang kakampi. Tinanggap niya ang mga medyo kakatwa sa Thorn team. Pero mga kakampi pa ring lumalaban sa tabi niya. Kaya nang muli niyang makita si King Main, na pinagtatawanan ng team niya sa isang live stream, hindi siya nagatubiling humiling na kumonekta para sagutin ito. Ewan ko lang kung napanood mo ang huli naming laro. Grabe ang galing ng mga tira ni Will ngayon. Si Archie ay isang halimaw. Nahanap na ulit ni Olivia ang tiwala niya sa sarili. Si Lenny ay isang pader sa depensa. Si Modo ay isang alamat. Ang Thorn team ay mananalo ng 8 sunod-sunod na laro. Tama, kami ang magkakampyon. Dahil sa livestream na iyon, unang beses na nakita ng lahat ang tunay na saloobin ni Jet. At kusa rin siyang humingi ng tawad. At isinauli ang pito ng head coach, pabalik sa mga kamay ni Dennis. Matagal nang naghanda si Dennis para sa sandaling ito. Pinakita niya ang dating na nararapat sa isang head coach ng team. At prangkang tinukoy, ang pinakamalaking problema ng bawat miyembro. Una, si Archie. Kailangan niyang kalimutan ng pagiging maalagang tatay sa laro, at ilabas ang lakas na katumbas ng kanyang laki. Ang lamang niya sa 2 anak niya ay dapat maging pagnanais na protektahan sila. Lumayo kayo sa mga mahal kong anak. Magaling, Archie. Teka, anong tinawag mo sa akin kanina? Sunod, si Lenny. Kailangan niyang gamitin ng husto ang kanyang tangkad, para mabawi ang kontrol sa ere. Pagkatapos, si Olivia. Simula ngayon, kailangan niyang lumayo sa social media. Ang mga masasamang komento na sumisira sa kanyang kumpiyansa. Gusto ni Dennis na malaman niya na hindi kayang sirain ng mga chismis ang isang matatag na puso. Ang tanging makakatalo lang sa kanya ay ang sarili niya. Ako ang pinakamagaling na ibon. Bilang kapitan, ang problema ni Jet ang pinakahalata.
Dahil sa matagal na pagiging makasarili, hindi siya kailanman nagtiwala sa kanyang mga kakampi. Ang magtiwalang ipasa ang bola sa iba sa loob ng court, ang unang hakbang na kailangan niyang gawin para mapalapit sa kampyonato. Para dito, naghanda si Dennis ng isang water gun. Sa tuwing hindi nakikipagtulungan si Jet, walang awa niyang binabasa ang kanyang balahibo. Sa katagalan, sa wakas ay nabago rin ang masama niyang ugali. Ganyan nga, ulitin mo ang galaw na iyan ng 500 beses pa. At ang panghuli ay si Will. Kahit na siya ang pinakabagong miyembro ng Thorns, ang kanyang kahinaan ay kitang-kita na sa kanyang maliit na pangangatawan. Dahil dito, tinawag ni Dennis si Grizzly para maging training partner niya. At ang kailangang gawin ni Will ay subukang lampasan ang kanyang depensa hanggat maaari para makakuha ng mas maraming pagkakataong makatira. Sa pamumuno ni Dennis, dirdiretsong nakapasok ang Thorns sa top 4 sa mga sumunod na laro. Ang kanilang pag-angat ay naging isang alamat na hinangaan ng hindi mabilang na mga tagahanga. Ang morale ng team ay lalong tumaas sa bawat panalong kanilang nakukuha. Ngunit bago ang finals, isang masamang balita ang bigla na lang dumating. Para kumita ng pera, ang manager ay piniling ibenta ang team habang nasa kasikatan ang mga ito. Ibinenta niya ito sa ibang lungsod. Kasabay nito, ipinaalam din niya na bumalik ang dating injury ni Jet. At hindi na siya angkop para maglaro. At sinabi niya ito sa bagong may-ari. Nangangahulugan ito na ang laro ngayong gabi ay posibleng maging para kay Jet. Ang pinakahuling laro sa kanyang career. Narinig ni Will ang pag-uusap nila habang nagtatago sa labas ng pinto. Sa tingin niya ay dapat niyang sabihin ang katotohanan sa ibang miyembro ng team. Pero dahil sa tropeyo, hindi naglakas loob si Jet na sumugal. Inutusan niya si Will na itikom ang kanyang bibig, para hindi maapektuhan ang laro ng lahat. Pero hindi niya namalayan, na ang sarili niyang pag-iisip, ay nagulo na pala ng bigla ang pangyayari. Nang gabing iyon sa laro ng semifinals, ang pagnanais para sa tropeyo at ang matinding kaba, ang nagudyok kay Jet para bumalik sa dati niyang ugali. Nawalan siya ng kontrol sa sarili at walang tigil na nagreklamo at nanisi sa kanyang mga kakampi. Lagi na lang siyang nagkakamali. Sinayang niya ang maraming pagkakataon para makabawi. Hindi na talaga matiis ni Will na makita siyang gulong-gulo. Kaya noong halftime, sinabi na lang niya ang katotohanan sa lahat. Hindi mapakali ang mga kakampi. Sinubukan sanang mamagitan ni Will para ayusin ang gulo. Para harapin nilang lahat ng sama-sama ang problema. Pero sa mga oras na iyon, ayaw nang makinig ni Jet. Talagang nawala na siya sa sarili. Determinado siyang ipanalo ang buong laro ng mag-isa. Sa sumunod na laban, todo bigay si Jet. Siya lang ang umaagaw ng bola at tumitira. At walang tigil siyang nakakapuntos. Habang paliit ng paliit ang agwat sa iskor ng dalawang koponan. Gusto na ring magsikap ng ibang kakampi para makapuntos. Sa tulong ng isang kakampi, nakuha ni Will ang bola. Noong ay tatira na sana niya, bigla na lang itong inagaw ni Jet mula sa kamay niya at nag-slam dunk. Sinipa siya nito papunta sa basag na yelo. Tuluyan ng nanlamig ang puso ni Will. Nanalo sila sa laban na iyon. Pero ang buong koponan ay walang naramdamang saya sa pagkapanalo. Sa halip, bagsak ang kanilang moral. Ang buong lungsod ay nalungkot din sa balitang ibebenta na ang team. Ayaw talagang pakawalan ng mga fan ang koponang ito. Natauhan si Jet na siya ang may problema. Sinubukan niyang hanapin si Will para makipag-ayos. Nandito ako para humingi ng tawad. Ito ang laging mayabang na si Jet, na sa unang pagkakataon ay nagpakumbaba para humingi ng tawad. Inamin niyang sinaktan niya ang kanyang mga kakampi para lang manalo. Sa loob ng maraming taon, kailanman ay hindi pa niya napanalunan ang tropong iyon. Gusto na talaga niyang manalo. Pinatawad ni Will si Jet. Isinama niya ito para hanapin ang iba pa nilang kakampi. Nagkamayan silang lahat at nagkaayos. Sabay-sabay silang tumahak sa daan patungo sa finals. Sa pagkakataong ito, mas espesyal ang kanilang court. Ang laban pala ay gaganapin sa ibabaw ng lava ng bulkan. At ang team na nakatadhanang makalaban nila ay walang iba kundi ang team ni Maine Cyclone. Nagharap ang magkaribal, lalong nag-init ang tunggalian. Pero aksidenteng na-injure ni Jet ang isang binti niya. Kaya kinailangan siyang lumabas ng court. Nang mawala si Jet, kinailangan ng lahat na mag-step up. Gawin ang lahat ng makakaya. Talaga bang nakakalipad siya? Sa pagkakataong ito, nakabawi na rin si Miss Ostrich. Noong halftime break, inasar na naman ni Maine Cyclone si Will dahil sa tangkad nito. Nag-foul si Rhino para protektahan si Will. Dahil doon, pinalabas siya ng laro. Ngayon, dalawang manlalaro na sa team ang wala. Hindi na nila makumpleto ang bilang. Konti na lang at matatalo na sila by default. Dahil wala nang ibang pagpipilian. Kinailangang maglaro ni Jet kahit may injury. Syempre pa, siguradong gagawin ng team ni Maine Cyclone ang lahat para targetin si Jet. Pero ang hindi niya alam, sakto namang nahulog sila sa plano ni Will. Matagal na palang pinlano ni Will ang pain na ito para malinlang ang kalaban. Sinadya niyang mapa-foul out si Rhino. Napakaliit lang ng agwat ng score nila. Nagsimula muli ang laro. Itong napakahalagang bola, gaya ng inaasahan, ay napunta sa mga kamay ni Jet. Agad siyang pinalibutan ni Maine Cyclone at ng mga kakampi nito. Pero nag-fake si Jet, at ipinasa ang bola kay Will. Si Will ang tumira ng napakahalagang bola na ito. Kasabay ng pagpasok ng bola sa ring. Sa wakas ay matagumpay nilang napanalunan ang tropeyo. Ang Fujiwara City ang kampyon magpakailanman. Ang buong syudad ay nagsisigawan para sa kanila.
Pero kasabay nito ang lungkot. Nalulungkot na aalis na ang team na ito. Noong mga sandaling iyon, hindi inaasahang sinabi ng butiking kakampi sa lahat na napanalunan niya ang team mula sa bagong may-ari sa isang laro ng baraha. Ngayon, siya na ang bagong may-ari. Hindi aalis ang team na ito sa maliit na syudad na ito.